Siyam na buwang inimbestigahan ng Korte Suprema ang umano'y koneksyon ni Sandigan Bayan Associate Justice Gregory Ong kay Janet Napoles. At kanina nasibak si Ong sa Sandigan Bayan dahil dito nasa gitna ng aksyon si Fritzy Cabian. Tinuldukan na ng Korte Suprema ang karera ni Associate Justice Gregory Ong bilang maestrado ng Sandigan Bayan. Sa botong 852, pinasisibak na sa pwesto si Ong dahil sa pakikipag-ugnayan umano niya sa sinasabing utak ng PDAF scam na si Janet Napoles. The court adopted a lot of the recommendations of Justice Gutierrez. The court stated that the decision is immediately executory. Sa Senate hearing noong September 26, 2013, naikwento ng mga whistleblower na sina Ben Hurluy at Marina Sula ang madalas na pagkikita umano ni Ong at Napoles habang dinidinig sa dibisyon ni Ong ang kaso tungkol sa overpriced na Kevlar helmet ng AFP. Si Napoles noon ang supplier na kalaunay na absuelto sa kaso. Sa resolusyon ng SC, bagamat hindi napatunayang tumanggap ng suhol si Ong, paglabag daw sa judicial conduct ang 2 beses na pakikipagkita ni Ong kay Napoles. The court found Sandigan Bayan Associate Justice Gregory S. Ong guilty of gross misconduct, dishonesty, and impropriety under the new Code of Judicial Conduct for the Philippine Judiciary. Nauna nang itinanggi ni Ong sa News 5 na naimpluwensyahan siya sa kaso ni Napoles. The fact remains that that was in the year 2010 and the siblings were convicted. If Mr. Napoles was really close to us and he really exerted influence on us, then we could have also acquitted the siblings. It's common sense, di ba? Itinanggi rin niya sa SC na nakipagkita siya kay Napoles habang dinidinig ang Kevlar case, bagay na ayon sa Korte Suprema ay pagsisinungaling. Kaya bukod sa pagtanggal sa kanyang retirement benefits, hindi na rin makakapag-apply si Ong sa ibang ahensya ng gobyerno. Hindi na nagpaunlak ng panayam si Ong at maagang umalis sa Sandigan Bayan. May 15 araw siya para umapela. Umaaksyon, Fritzy Cabian, News 5. Dadalo ngayong gabi sa Climate Change Forum sa Amerika si Pangulong Aquino. Pero bago yan, muling na on the spot si Pinoy sa dinaluhang forum sa Boston. Nasa gitna ng aksyon si Royce Snagi. Mula Boston, nasa New York City na si Pangulong Aquino para dumalo sa United Nations Convention on Climate Change. Ngayong gabi, oras sa Pilipinas, inaasahan ng talumpati ni Aquino kung saan ibabahagi raw ng Pangulo ang nagawa ng Pilipinas laban sa climate change. Personal din daw naaapila si Pinoy sa ibang mga bansa na bawasan ng tinatawag na greenhouse gas emission na nakalalason sa kalikasan. Bago ito, nagtalumpati muna ang Pangulo sa Harvard University. Dito muli niyang pinuntirya si dating Pangulong Gloria Arroyo. My predecessor, instead of learning the lessons of martial law, seemingly adopted Mr. Marcos's handbook on how to abuse the democratic process. Sa open forum, ilang isyu ang natanong kay Aquino gaya na lang ng anti-dynasty bill. And I vowed to pass the anti-dynasty law in furtherance of the Constitution to forestall the possibility that there will be abusive situations. Isang estudyante rin ang nagtanong kay Aquino kung bakit nagmamatigas daw ang Pilipinas kontra China sa West Philippine Sea. Sagot ng Pangulo, we keep talking to China. Now we are defending our rights. Our Constitution tells me that I cannot give up our sovereignty. So that's the only thing we're asking. Let's respect each other's rights. Natanong din ng Pangulo kung sino ang i-endorse niya sa 2016. But if I were to mention them now, then I'm sure you can you can imagine the repercussions back home as media friends. Napuna rin ang mga kaalyado ni Pinoy na iniuugnay sa mga anomalya. The courts are open. If they think that I have dishonest people around me, then all they have to do is file appropriate case. Mabilis namang tinapos ang programa ng umeksena ang isang lalaki. Kinwestiyon nito ang pagbili raw ng armas ng Pilipinas imbes na lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Bago naman tuluyang umalis ng Boston si Aquino, binisita niya ang dati nilang tahanan. Pinasyalan din ng Pangulo ang paborito niyang pizza house kasama si U.S. Representative Joseph Kennedy III. Umaaksyon, Royce Snagit, News 5.
Aksyon sa politika mga kapatid. Humingi na po ng sorry ang isang business outsourcing company sa Malaysia dahil sa anti-Philippine advertisement nito. Sa video ng Aegis, inisa-isa ng kumpanya ang dahilan kung ba't mas maganda magtayo ng negosyo sa Malaysia kumpara dito sa Pilipinas. Gaya ng madalas daw na lindol at bagyo nga dito sa ating bansa. Pero kahit nag-sorry na, sabi ng palasyo, dapat daw ay may managot. Hilit pa ng palasyo, hindi magiging number 1 ang Pilipinas bilang destinasyon ng mga BPO companies kung totoo ang ad na yan. What we're very sure of that is we're the number 1 BPO center in the world. Whoever did that particular ad should be admonished and reprimanded. Nakahanap naman ng butas si Congressman Toby Chanco laban sa mga mambabatas na kaalyado ng administrasyon. Lumalabas kasi sa datos ng Department of Budget ng mga kadikit ni Pangulong Aquino ang nangungunang recipients ng pondong galing sa Disbursement Acceleration Program o DAP mula 2011 hanggang 2013. Sa mga kongresista, puro taga-mayorya ang nasa top 10. Nangunguna si dating Cavite Congressman June Abaya na may 408 million pesos. Sumunod naman, sina House Speaker Sonny Belmonte na tumanggap ng halos 300 million pesos. At Majority Leader Neftali Gonzales Jr. na nabigyan daw ng 263 million pesos. Pito naman sa mga top 10 ng mga senador ang kaalyado ni Pinoy. Nariyan sina Senador Chofisto Ginggona, Kiko Pangilinan at Coco Pimentel na tumanggap ng hanggang 360 million pesos na DAP funds. Manandaang noong nagsimula ang pagtalakay ng Kamara sa national budget ay hiningi ni Chanco kay Budget Secretary Butch Abad ang listahan ng DAP recipients pero naantala ang paglabas nito. Bakit ba ayaw ibigay ng DBM? Yes, because part naman ng part naman ng transparency and accountability, yung full accounting ng DAP. It's only during the budget, before you approve the budget for the next year, dapat fully accounted for yung spendings for the previous year. Wala pang sagot ang palasyo o mga idadawit sa ng mga mambabatas sa naturang issue. Check niyo po yung full list sa interaction.com. Suspendido ang 17 manlalaro dahil sa rumble ng Emilio Aguinaldo Generals at Mapua Cardinal sa NCAA kahapon. Sa Mapua, pinakamataas ang suspensyon kay Leo Gabo na tumulak kay Jan Tayong-Tong ng EAC. 5 laro namang suspendido si Tayong-Tong na unang naniko kay CJ Isit ng Cardinals at saka siya sinapak. 3 referee ang pinagmulta at suspended indefinitely dahil hindi agad inaksyonan ang away. Samantala, hindi man lang natapos ng weightlifter na si Nestor Colonia ang pagsabak niya sa Asian Games. Ang dahilan, panghihina dahil hindi raw dumating ang pagkain mula sa organizers ng palaro. Narito po ang report. Pasensya na po kung nabigo po ako na makuha po yung medal doon. Siya si Nestor Colonia, ang buena manong atletang Pinoy na lumahok sa Asian Games na inaasahan sanang makukuha ang buena manong medalya ng bansa pero nauwi sa buena manong pagkatalo. Ang masaklap pa riyan, ang pagkatalo ni Nestor ay sinisisi niya sa napakahangal na dahilan. Nawalan daw kasi siya ng lakas dahil nahuli ng 2 oras ang pagdating ng recovery food na ibibigay dapat ng organizer matapos ang weigh-in. Dahil walang dalang baon, pinunan na lang niya ang nagugutom na sikmura ng mani. Nandun na kami sa Atid Village na marami nagpo-post sa Facebook na okay lang yan, may next time pa naman. Sa Incheon, nabigo siyang magbuhat ng bigat na 120 kilograms na kung tutuusin, madali lang para kay Nestor base sa mga dati niyang laban. Di nga dapat bababa sa bronze ang maiuuwi niya sanang medalya para sa bansa. Nasayang lang lahat ng paghihirap ko. Parang nabaliwala lang po lahat sa isang araw lang na competition. Pero sa kabila ng lungkot at panghihinayang ni Nestor, damako ang puso ng tunay na kampyon. Atletang hindi sumusuko at handang harapin ang susunod na laban. Magte-training po talaga ako dito ng gusto. Dito na po ako ubuhos ko talaga yung time ko dito sa weightlifting gym. Umaaksyon, Cheryl Cosim, News 5. Susunod mga pari sa Legazpi, pabor na bigyan ng libre access sa motel ang mga evacuee. At Jasmine Curtis nagsalita na sa pagkakadawit sa umano'y audio scandal ni Daniel Padilla. Tutok lang, magbabalik pa ang aksyon tonight.